Gomora na lihupa! Welcome back sa ating channel at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to like, subscribe at comment. Malay mo itong aking channel ay makakatulong sa inyo para sa pag-apply mo ng iyong residence permit dito sa Sweden. Actually, nakagawa na ako langga ng playlist. Kung may time ka, pwede mo siyang i-play. Tapos, i-skip mo na lang kung mayroong hindi mo maintindihan. Basta, hindi ako kagalingan mag-explain pero nakalagay naman doon yung mga information or yung mga requirements na kakailanganin nyo. Actually, matagal na to. I think nasa 4 years ago na yung mga requirements at every year meron silang changes. Kumbaga, guide na lang itong mga langga kasi makikita nyo naman sa kanilang website sa migrationmarket.se, makikita nyo naman doon. So, this is additional info lang itong mga langga para mas mapa-easy yung inyong pag-apply. So, today, pag-uusapan natin yung isa sa mga requirements na tinatawag itong Letter of History and Development of Relationship. Kumbaga, ito yung love story mga langga from the start up to the future kung anong plano nyong partner or mag-asawa. So, na sa ating first paragraph mga langga, doon nakalagay or i-elaborate mo lang kung paano mo siya nakilala, ano yung communication nyo to stay connected each other. Ang dami, 1 to 8. So, kung alin lang dyan yung kaya mong masagot, so yan ang isulat mo sa iyong letter of history or kumbaga love story nyong dalawa. Super easy lang ito kasi it's all about you and your partner. Kaya medyo personal pero kailangan talaga nating patunayan na yung relationship nyong dalawa ay genuine. So, sabihin nyo lang lahat. Please don't lie. Kasi mahirap na kapag mag-ano tayo, kumbaga gagawa-gawa tayo ng kwento. At sa ating second paragraph, ito na ang the most exciting part sa inyong relationship mga langga. Kasi syempre magkikita na kayo person. So dito, isulat mo lang kung kailan, saan kayo nagkita, anong mga lugar yung napuntahan nyo, tapos yung exact talaga na naging official na kayong mag-couple. Tapos, kung naman niya yung friends mo or family. So, kung ano yung ginawa nyo sa inyong first meeting. At dito sa ating third paragraph naman, ay example nito kung na-invite ka niya or nag-apply kayo ng tourist visa para maka-visit ka sa Sweden. Well, pwede mo niyang isulat sa ating third paragraph. So, lahat yan mga langga. So, i-screenshot mo lang kasi gaya ng nasabi ko, nagsiserve lang ito as a guide. Pero kung hindi ka pa nakapunta sa Sweden mga langga as a tourist, i-skip mo lang siya. Tapos, diretso ka na sa fourth paragraph natin at dito na kung ano yung mga plano nyo together. Just like example, gusto nyo nang magpakasal dito sa Sweden or tumira sa isang bubong para magkasama kayo forever. Well, sabihin nyo lang. At again, itong vlog na to, nagsiserve lang ito na guide para mas mapa-easy yung inyong paggawa ng history nyo or yung love story nyong dalawa. So, good luck mga langga sa inyong application